Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ino, humarap na sa korte para kampihan si Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Nalaman na ni Constantino ang pag-alis ni Ino sa pamamahay nila. Nagsimulang magduda si Constantino, kaya agad niyang tinanong si Calorena kung ano na naman kaya ang kasalanang ginawa ng anak nilang si Ino. May kinalaman ba raw si Ino sa pagkamatay ni Attorney Meredith? At kung may kasalanan raw na nagawa ang anak na si Ino, ay hindi na dapat nilang konsentihin si Ino dahil pangalawang beses na raw na gumagawa ng kasalanan ang anak nilang si Ino. Hindi na dapat nila itong konsentihin dahil alam ni Constantino na sa huli ay sila rin ang mapapahamak at mahihirapan na idisiplina ang anak na si Ino. Kaya hanggat maaari ay kailangan na nilang isuplong sa mga pulis ang anak na si Ino kung sakali man nga na may ginawang kasalanan ulit ang anak nilang si Ino. Hindi naman pumayag si Calorena. Pinagtanggol ni Calorena ang anak na si Ino laban kay Constantino. Sinabi ni Calorena at inamin ni Calorena kay Constantino na nandoon mismo itong si Ino sa lugar kung saan pinatay si Attorney Meredith. Ngunit pinaglaban ni Calorena na hindi si Ino ang pumatay kay Attorney Meredith. Natagpuan lang raw nitong si Ino si Attorney Meredith na wala ng buhay sa loob ng bahay nila. Nakapasok nga raw itong si Ino sa bahay ni Attorney Meredith dahil nakita ni Ino na bukas ang gate ni Attorney Meredith. Kaya bigla-bigla na nga lang siyang pumasok sa loob at hindi raw inaasahan nitong si Ino na madadatnan niya si Attorney Meredith na duguan at wala ng buhay. Kaya raw agad-agad na umalis si Ino sa crime scene dahil alam ni Ino na kapag nalaman na nandoon siya mismo kung saan pinatay si Attorney Meredith ay pagbibintangan siya at hindi na naman siya makakatakas sa batas. Wika nga ni Calorena, pinoprotektahan lang niya ang anak niyang si Ino dahil nagsasabi raw ng totoo si Ino na wala talaga siyang kinalaman sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Sinabi nga ni Constantino na kailangan niyang humarap sa korte at sa mga pulis para sabihin lahat ng nalalaman niya at itama lahat ng pagkakamali niya. Sinabi ni Calorena na ayaw na niyang ma-involve ang anak niyang si Ino sa kahit anumang kasong may kinalaman kay Attorney Meredith dahil alam niya na paghihinalaan raw ang pamilya nila nitong sila Eira dahil alam nitong si Eira na matindi nga raw ang galit ni Calorena sa nanay niyang si Attorney Meredith. Kaya mas minabuti na lang raw nitong si Calorena na ilayo ang anak na si Ino kesa pagbintangan ang buong pamilya nila na may kasalanan sa pagkamatay kay Attorney Meredith. Litong-lito naman itong si Ino habang nagtatago sa lugar kung saan siya dinala ng ina niyang si Calorena. Naiisip nitong si Ino lahat ng nakita niya nung gabing walang awang pinatay si Attorney Meredith. Kitang-kita raw ni Ino lahat ng pangyayari ng pagdating niya doon sa crime scene. Nakita niyang duguan na itong si Attorney Meredith. Ngunit hindi siya po pwedeng lumantad basta-basta na lang dahil alam ni Ino na mainit ang dugo nitong si Eira sa pamilya nila at hindi imposible na pagbintangan sila at sila ang ipalit kay Lilet na maging sospek sa pagpatay kay Attorney Meredith. Ngunit sa kabila nga ng pagtatago nitong si Ino, hindi mapakali si Ino dahil si Lilet ang nagdudusa sa kasalanang hindi naman niya ginawa.
Kaya napapaisip si Ino kung lalantad ba siya o hindi sa korte para lang ipagtanggol ang taong nagtanggol din sa kanya nung nakasuhan siya nitong si Trixie sa pangre-rape dito. Sa kabilang banda, sa korte, gigil na gigil nga si Eira habang nagkukwento kung ano ang nadatnan niya nung gabing walang awang pinagpapatay itong si Attorney Meredith. Kitang-kita raw ng dalawang mata nitong si Eira ang kapatid niyang si Lilet. Hawak ang replika na inirigalo mismo nitong si Lilet sa mati nilang si Attorney Meredith. Kaya naman daw ay hindi imposible na itong si Lilet ang totoong pumatay kay Attorney Meredith dahil si Lilet ang una niyang nakita nung gabing pinatay si Attorney Meredith. Iyak ng iyak naman itong si Lilet. Wala raw siyang kinalaman sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Hindi raw niyang magagawang patayin ang sarili niyang ina nang dahil lang sa galit niya. Kilala raw ni Eira si Lilet. Kahanggat maaari ay ginagawa nitong si Lilet ang magpigil ng galit niya kesa patulan ang mga nangaaway sa kanya. Ngunit sarado na nga ang utak nitong si Eira. Pinanindigan ni Eira na si Lilet talaga ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith. Uminit ang tensyon sa pagitan ng kampo nila Eira at kampo nila Lilet. Walang tigil na umiiyak itong si Lilet. Sumunod pa nga na pinagbintangan siya ng attorney nitong si Eira na si Attorney Renan. Kinisa ni Attorney Renan si Lilet sa harap ng maraming tao. Hindi na rin napigilan ni Lilet na umiyak habang pinagdidiinan ni Attorney Renan na siya talaga ang pumatay kay Attorney Meredith. Nagtataka nga itong si Lilet kung bakit siya ang pinagbibintangan samantalang malabong-malabo nga na siya ang pumatay kay Attorney Meredith dahil na rin sa kanyang pisikal na katayuan. Pagkatapos nga ng hearing ay diniretso na itong si Lilet sa bilangguan. Nakausap agad ni Lilet ang kakosa niya sa kulungan. Naglabas agad ng saloobin o sama ng loob itong si Lilet sa kakosa niya dahil hindi na raw maintindihan ni Lilet kung bakit siya ang dinidiin sa kasong hindi naman niya kayang gawin katulad na lang sa pagpatay sa ina nilang si Attorney Meredith. Sinabi nga ng kakosa nitong si Lilet na tatagan lang niya ang loob niya dahil makakamit rin nila ang hustisya na nararapat sa nanay nilang si Attorney Meredith at mahuhuli rin nila kung sino talaga ang tunay na killer ni Attorney Meredith. Naaawa nga raw si Lilet sa sarili niya dahil habang malaya raw na naglalakad sa kung saan man ang totoong killer ay siya naman ang nagdudusa sa loob ng kulungan. Makakamit pa kaya nitong si Lilet ang hustisya na inaasam-asam niya para sa nanay niyang si Attorney Meredith? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.